ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. Nangatayo naman sa tabi ng krus si Jesus, ang kanyang ina at ang kapatid na babae ng ina niya, si Maria ang asawa ni Cleophas at si Maria Magdalena. Kaya pagkakita ni Jesus sa ina at sa kanyang mahal na alagad na nakatayo sa tabi, sinabi niya sa ina, "Babae, hayan ang anak mo." Pagkatapos ay sinabi naman niya sa alagad, "Hayan ang iyong ina." At mula sa oras na iyo'y tinanggap siya ng alagad sa kanila. Pagkaraan nito, nakita ni Jesus na natupad na ang lahat, ngunit kailangang maganap ang isa pang kasulatan. At sinabi niya, "Nauuhaw ako." May sisidlan naman doon na puno ng mapait na alak. Kaya ikinabit nila sa isopo ang esponghang ibinabad sa alak at idiniit nila sa kanyang bibig. Pagkasipsip ni Jesus ng alak, sinabi niya, "Natupad na." At pagkayuko ng ulo, binigay ang espiritu. Ayon ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pahinga, paghahanda ng Pasko noon, kaya mas dakila pa ang araw na iyon ng pahinga. At hiniling nila kay Pilato na baliin ang mga binti ng mga nasa krus at saka alisin ang mga bangkay. Kaya pumaroon ang mga sundalo, binali nila ang mga binti ng una at pati ng ikalawa na kasama niyang pinako sa krus. Ngunit pagkasapit nila kay Jesus, nakita nilang patay na siya. Kaya hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Gayumay sinibat ng isa sa mga sundalo ang kanyang tagiliran at umagos ang dugo at tubig. Ang nakasaksi ang nagpapatunay, totoo ang kanyang patunay, at siya ang nakakaalam ng totoo ang kanyang sinasabi. Kaya maniwala kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang paghihirap ni Jesus ay nagsisimula sa pagtataksil ng kanyang mga alagad. Si Judas na ipinagpalit siya para sa pilak at si Pedro na ikinaila siya ng 3 beses. Tulad niya, nakaranas din tayo ng sakit kapag tinatalikuran tayo ng mga mahal natin. Ngunit sa bawat kasalanang ating ginagawa, patuloy nating ipinagkanulo si Jesus. Sa kabila nito, hindi siya tumitigil sa pagmamahal sa atin. Ang krus, ang patunay na hindi tayo kailanman iiwan ng Diyos, kahit talikuran tayo ng mundo. Si Jesus ay mananatiling nagmamahal at naghihintay sa atin. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal. Sa kabila ng aming paulit-ulit na pagkakasala, tulungan mo kaming maging tapat sa iyo at huwag kang ipagkanulo sa aming mga pagpili at pagkilos. Sa bawat pagsubok at sakit na pagtatakwil ng iba, ipaalaala mo sa amin na hindi kami kailanman iiwan. Naway ang iyong krus ay maging gabay namin upang mamuhay ng may pananampalataya at pagmamahal sa iyo. Amen.